Dahil maraming nagre-request, susubukan natin ngayon kung kaya nga bang paganahin itong 2,300 natin na Philking generator, silent inverter generator, itong ating binibenta rin na Fujima Japan na 300 amperes. At hindi lang yan, susubukan ko rin na paganahin yung 1 horsepower na window type na aircon dito sa ating inverter generator. So bago natin ituloy, i-shoutout muna natin yung mga may-ari nito. Shoutout kay June Albert De Leon from Negros Occidental. Ito, makakarating to mga kaibigan sa Negros. Shoutout sa iyo, Sir Joselito H. Soliman from Zambales. Ito naman yung in-order niya. So saktong-sakto sa mga request nyo, paganahin na natin. So kung paano ito ino-operate, meron na tayong ginawang video mga kaibigan. So turn on muna natin yan. Hilahin natin itong choke. Ayan, tapos turn on dito. Pakagatin lang ng konti ito, tapos hila. Ayan, so mandar na mga kaibigan. Hintayin lang natin makabuelo, saka natin isaksak to para matesting talaga natin kung uubra. And dito natin isasaksak yung welding machine. Isaksak na natin. Tignan natin kung mapapagana nga niya. Lagay natin dito sa ground. Tignan natin kung mag-o-open. At least mapa-open man lang na sana no? Ayun, nag-open naman siya mga kaibigan. 2 mm po yung ating welding rod. Tapos lagay natin siya sa mga 70 amperes mga kaibigan para matesting natin kung talagang kakayanin niya. Okay, 70 amperes. So testing natin to. Okay, napapagana niya mga kaibigan, kaya lang namamatay po yung ating welding machine. At yung kanyang ilaw dito, ibig sabihin overload mga kaibigan, umiilaw. So nag-e-error siya. So ibig sabihin, hindi niya kaya. Lagay naman natin sa mababa ng konti, mga 60. Tingnan natin kung mamamatay siya. 60. Ayan. 60 amperes. Okay, palagay ko kaya niya mga kaibigan kung 60 amperes yung amperahe na pipiliin ninyo. So tingnan natin kung mauubos natin itong isang welding rod, ano? So, okay siya sa 60. Try natin mga 65. Ayan, okay siya sa 60. Try natin sa 65. Okay. So, sa 65, nag-turn off siya mga kaibigan. Tapos, namula yung overload indicator doon. So, pwede nyo siyang gamitin mga kaibigan kung ang weldingin nyo is under 60 amperes mga kaibigan kakayanin. Pero higher than 60 amperes, hindi niya nakakayanin. Okay, so ngayon naman, susubukan natin sa 1 horsepower na aircon mga kaibigan. So, dito siya nakasaksak talaga. Pero ilalabas natin yung saksakan niya doon sa labas mga kaibigan ng bintana. Siyempre, hindi natin pwedeng ipasok yung generator dito sa loob ng bahay. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa likod, sa gilid ng bahay. So, kung mapapansin niyo, ito na yung saksakan ng aircon. Ayan, so binibidyo rin ako ni Mrs. mula doon sa loob. Ito yung saksakan natin. Ayan. So, para makita lang po, sumasara yung bintana. So, para makita nyo lang na talagang legit, ito tinetesting talaga natin. So, okay na, no? Naka-turn on na siya. Ayan. So, mandam na. Baba natin yung choke. Once okay na, saksak na natin to. Okay. Tapos, ito yung saksakan mula sa aircon natin.
Tapos saksak natin mga kaibigan. Nakaka-turn off ba yung aircon? Oo, naka-turn. Okay, so naka-turn off daw. Saksak natin. Okay, so subukan mong i-turn on yung aircon. Okay? Ano nangyayari? Gumagana siya. Gumagana sa 1 HP mga kaibigan at hindi umiingay yung ating generator. Lagyan ko ng number. Lagyan mo ng lamig. Ayun, so nilagyan ng lamig. Kanina walang lamig mga kaibigan. Nasa number ano yan? Number 4. Ayan, may lamig. So number 4 mga kaibigan yung aircon natin. 1 HP. Aircon. Ayan, 1 HP. Tingnan mo kung lumalamig. Ilayo mo yung camera para makita. O, pakita mo rin ako rito. Hello? Ayan, so gumagana mga kaibigan, no? Sa 1 HP. So actually, ginamit ito ng ating supplier sa kanilang 0.3 HP na aircon mga kaibigan. So gumana daw doon. Hindi pa raw nila natetesting sa 1 HP. So etong aircon natin na to, 1 HP mga kaibigan. So gumagana siya. Kaya niya mga kaibigan yung 1 HP na aircon dito sa ating 2,300 watts. So taasan mo pa nga yung lamig. Number 4 yan? Yes. Number 6. Number 6. Ayun, number 6 na. So, okay. Kaya. Paanda rin natin ng mga ilang segundo pa. Lumalamig ba dyan sa kwarto? Yes, malamig na Sarado mo yung malamig. bintana. Tingnan natin kung lumalamig. Malamig. Ramdam ko. Okay. So, etong ating aircon dito sa loob, hindi pa po siya inverter din Hindi din yan inverter. Kumbaga matagal na aircon na po yan na nabili namin more or less mga 6 or 7 years na po yan na umaandar. So ngayon, yan gumagana siya mga kaibigan, no? Hindi nagkakaroon ng error. Unlike dun sa welding machine na kaninang tinesting natin, nag-i-error po kagad, ang nag-a-appear dito, overload ka agad. So yan, umaandar siya. Medyo tumaas lang yung load, kaya eto sa actual po natin, medyo maingay yung kanyang generator. Pero hindi pa rin ganun kaingay mga kaibigan. Yung tunog niya, hindi nakakabwisit. Hindi pa rin kayo makaka-istorbo sa inyong mga kapitbahay, lalo na kung yung lugar naman ninyo ay merong mga harang-harang sa inyong mga paligid sa inyong kapitbahay. Okay, kumusta dyan? Di ba namamatay? Hindi, ayan o. Okay? Good? Good. Pakita mo nga yung ayun nilagyan pa niya pala niya ng papel. Lagyan mo nga dun sa kanyang aircon. Doon. Ayun, gumagalaw mga kaibigan Okay, so legit na legit. Akala ko dati hindi uubra. Sabi kasi ng supplier na testing pa lang sa 0.3 HP. Ito mga kaibigan yung actual na tunog niya. Inalis ko yung mic ko para maalis yung filter doon sa sounds. Ayan yung actual na tunog niya. Hindi naman siya ganong kalakas. Saktong-sakto lang. Ayan, nakasaksak pa rin doon sa ating saksakan dito sa aircon. Tested. Legit na legit. Hanggang ngayon gumagana pa rin. Ayun, 224. 224 volts mga kaibigan. Subukan naman natin sa ref. Turn on natin to. Tapos, iangat natin tong choke. Mga half choke lang mga kaibigan. Tapos, pakagatin nyo ng konti. Tapos, hila. Ayun, di gumana siya mga kaibigan, So, eto mga kaibigan, pakikita ko sa inyo yung wiring, Ayan, so 228 yung nilalabas niyang voltahe. Tapos, yung load natin is okay na okay, walang problema. Ito yung wire, naka-connecta na siyang ganyan. So, para walang daya. Ayan, yung wire niya. Tapos, ito yung ref natin. Ito yung pinaka-wire niya. So, ang gagawin natin, pakita ko muna sa inyo, gumagana yung ref natin, Kaya, pasensya na kayo sa laman ng ref namin. So, ayan, gumagana. Tapos, meron din yan na freezer, punong-puno. Tapos, kuhanin natin itong wire na to. Pag bunot mong ganyan, siyempre, patay yung ref. O, nawala yung ilaw, Okay? So, sasaksak natin, Saksak natin. Okay. Tingnan natin kung mag-on. Gumagana siya, mga kaibigan. Okay? Tapos, itong ating ref is inverter na ref to, mga kaibigan. So, pakinggan natin yung ating generator. Ayun. So, okay siya, mga kaibigan. So, walang magiging problema dyan kasi yung ref naman natin is mga 140 watts lang to, mga kaibigan, more or less. So, kayang-kaya kasi yung ating generator naman is 1,000 or 2,300 watts, mga kaibigan. Kaya kayang-kaya yan. Sabayan pa natin ng ref, ng electric fan. Sabayan pa natin ng electric fan. Testingin natin to, saksak natin. Okay. Oops. So, natin, pindutin natin kung gagana. Ayun. Gumagana, mga kaibigan,
Oh, actual na nakakonekta itong ating ref. Ito yung saksakan natin, dalawa. So meron pa tayong isang electric fan dito. Sama na natin to. Alisin mo nga yung ano sa ilalim yan. Testingin natin. Ito yung isang electric fan. Actual mga kaibigan, ginagawa natin. Walang cut yan. So gumagana pare-pareho. Tapos may ref din tayo. Ayan, gumagana. Ayan, tingnan natin kung gaano kaingay yung ating generator. Ayan. Ito yung ingay niya mga kaibigan. Napakatahimik pa rin. Oh, napakatahimik pa rin ng generator. So, tanggalin ko lang yung mic. Hello, mic testing. Ewan ko lang kung nakukuhanan yung tunog. So, ito yung actual na tunog niya mga kaibigan. Ayan yung actual. Wala yung mic ko na nakakapag-alis ng, nakakapag-filter ng noise. So, yan yung ingay. Napaka-tahimik lang mga kaibigan. Ayos, gumagana lahat. So, tingnan uli natin. Ito yung actual na tunog. Yung ating electric fan, malakas. Malakas. At gumagana rin. Okay? So, gumagana yung freezer natin. So, nakita nyo na yung performance ng mga product natin, mga kaibigan. Kung interested kayo, ito ay 29,000 pesos. At ito naman ay 4,200 pesos. Free shipping na cash on delivery kahit saang dako ng Pilipinas. Ito naman, depende sa location nyo mga kaibigan, yung shipping fee. At kung nagugustuhan nyo yung mga ginagawa nating pagte-testing ng mga iba't ibang products dito, huwag nyong kalimutang mag-follow dito sa ating Facebook page kung dito kayo nanonood at mag-subscribe sa ating YouTube channel kung dito kayo nanonood. So maraming salamat po sa mga nag-avail nito. See you on my next video. Bye-bye!